patuloy na sumamba at tumawid sa ating Panginoon Diyos ngayong umaga na ito. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Lord, sabi mo sa inyong salita, Psalms 23, Lord, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, Panginoon. Lord, kung babalik tanawin namin ang aming buhay, Panginoon, through the highs and even the lows, Panginoon, kayo po ay naging tapat po sa aming lahat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maaari po ba nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Thank you, Lord, sa katapatan mo, sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Hindi man, Lord, perfect ang buhay na meron kami, pero ang kabutihan ng Diyos na meron kami ay perfect, Panginoon. Thank you, Jesus. Kumahan natin pong awitin. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Sa aking pagmulat,
Praise the Lord. Sige po, malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Tunay po, Panginoon, na kayo po ay tapat sa aming mga buhay. Ikaw po ay napakabuti, Panginoon, magpakailanman, Panginoon. You have said in your word that you are the same yesterday, today, and forever. Kung gaano po kayo kabuti noon, mabuti pa rin kayo ngayon, at mabuti kayo magpakailanman, Panginoon. Wala pong sapat at tama at eksaktong salita upang ipahiwatig ang iyong kabutihan, Panginoon. Kung bakit nandito kami sa bulwagang ito, Panginoon, kung bakit po kami nagtatagumpay sa lahat po ng aming pong mga pinagdadaanan sa buhay, it is because of your goodness, Lord, unto us. In all glory belongs only to you, Panginoon. Kung nandito man kami ngayon, salamat sapagkat kayo po ang naglagay sa aming mga isip at puso na unahin na paglingkuran ka sa araw na ito sapagkat ang araw na ito ay napakahalaga. Napaka-importante, Panginoon, sapagkat di namin nalalaman ang mga bagay-bagay na maaring maganap. Subalit, maganap man ang mga bagay na hindi namin inaasahan, Panginoon. Napakaganda po na kami po ay magisnan o matunghayan sa mga panahon na yon na kami po ay nasa iyong kalagitnaan. Sapagkat ang lahat ng bagay, Panginoon, sa mundong ito, ang tagumpay, ang yaman, ang mataas na posisyon, Panginoon, sa anumang aspeto ng aming buhay, lahat ay mapaparam, lahat ay lilipas. Subalit, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang kaligtasan, ang iyong pagmamalasakit sa amin kailanman, Panginoon, ay hindi mapaparam. Kung mayroon mang pinakamaganda at pinaka-importanting bagay sa buhay ng bawat isa sa amin at panahon, ito ay ang nasa iyong banal na presensya. Kaya Lord, sa oras na ito, labis po kami nagpapasalamat sapagkat minsan pa, Lord, idinako niyo po ang aming mga payapak sa lugar na ito. Malakas, punong-puno ng kagalakan sapagkat patuloy ka naming matutunghayan at patuloy ka naming madadakila at mapapasalamatan, Panginoon, sapagkat ito lang po ang kaya naming gawin. Sa likod po, Panginoon, ng iyong pong katapatan at kabutihan sa amin. Kaya Lord, sa oras na ito, labis po kami nagpapasalamat at wala po kaming ibang itataas. Wala po kaming ibang paparangalan, Panginoon, sa araw na ito at maging sa mga darating na panahon. Walang iba kundi ang iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Jesus. Lord, sa iyo namin itinitiwala ang aming mga buhay, anuman po ang bahid karumihan na nakikita niyo po sa amin. Mula sa mga nagdaang araw, hanggang sa mga oras na ito, patawarin niyo po kami, Panginoon. At likhaan mo kami ng tunay po at dalisay na puso. Nang sa gayon, ang iyong Espiritu Santo ay malayang makakilos, malaya pong magbigay sa amin at mag-enlighten sa amin, Lord, sa mga salita na aming pong pag-uusapan sa oras na ito, Panginoon. Nang sa gayon, ang araw na ito, ang pagkakataong ito ay hindi mawalan ng kabuluhan, kundi ito po ay magdagdag sa aming mga buhay ng karunungan na magdadala sa amin sa patuloy po naming paglilingkod hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Sapagkat malaki po ang iyong panawagan sa amin. Kami po ay maging mabuti at matapat na katiwala sa buhay na pinahiram niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po. Itinitiwala ko po sa inyo ang aming pong pag-uusapan sa oras na ito. Basbasan mo po ito ng iyong kapangyarihan, Banal na Espiritu, ikaw pong magpakahayag sa aming kalagitnaan. Gamitin mo po ang iyong lingkod na maging daluyan at maging alulod ng iyong mga salita sa araw na ito. Maging ang mga kapatid namin na mayroon pong mga pinagdadaanan at karamdaman, Lord. Alam namin, Panginoon, na dahil sila po ay mga anak po, Panginoon, ang lahat ng bagay, katulad ng sinabi mo po sa iyong salita, ay pinaglalakip-lapip po ninyo. Mabuti, masama, pinaglalakip-lakip po ninyo para po sa ikabubuti ng mga taong tinawag po ninyo at sa iyo po ay nagmamahal. Kaya kami po ay patuloy na umaasa
Kung hindi man namin sila nakasama ngayon or nasa online man sila, Panginoon, nananampalataya kami na darating ang panahon, muli namin silang makakasama, sabay-sabay na sumasamba at nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po ng iyong mga warrior angels, ng isang gumabay at siyang magprotekta sa bawat isa sa amin sa apat ng sulok ng bulubagang ito at walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang, o banal na Espiritu, ang malayang kikilos sa buhay, sa isip, ng bawat isa sa amin at sa aming kalagitnaan. Panginoon, ang lahat po ng kapurihan, ang lahat po ng pasasalamat at pagsamba ay sa iyo lamang po namin ibabalik. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ang katabi natin ng isang mapagpalang umaga. Ayan, praise the Lord. Pinagpala po tayo sa oras nito sapagkat marami po ang mga tao na natulog lang po kanina, hindi na po nagising. Marami din pong mga tao na hanggang sa ngayon po ay nasa banig po ng karamdaman. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil patuloy niya tayong sinusustain sa lahat po ng ating pong mga pinagdadaanan. So, purihin po ang Panginoon bilang pasimula po, because today po is the last topic po about our theme, Every Moment Matters, or ito yung pinag-uusapan natin about the stewardship of time. Tayo po ay inaasahan po ng Diyos na maproseso po natin at matutunan po natin ang about po doon sa kung paano natin pinapahalagahan po ang mga oras na pinagkakalob niya po sa atin bilang kanya pong mga katiwala. Ano po? Because every moment matters. Bawat pagkakataon, bawat panahon, bawat kalagayan po ay napakahalaga po sa buhay po ng bawat isa na sa Panginoon po ay nakakilala. Naalala ko po yung isa sa mga sinabi po ni Brother Donnie po doon po sa prayer meeting po natin. And ang sabi po niya doon sa dulo, gusto ko po siyang kunin dahil naalala ko po siya ngayon. Because we are talking about time. Sabi niya po doon, pinakita po niya yung picture po ng sunset. Sino po dito yung tuwang-tuwa pag napakaganda po ng sunset? 'Di ba? Yung mga anak namin, pag nagta-travel kami, pag nakita nila na ang ganda ng sunset, parang nag-yellow, nag-orange, tapos palubog na siya. Sabi niya, Daddy, stop. Pipicturan ko lang. So nag-i-enjoy tayo sa picture niya. Sabi ni Donnie doon, sa kanyang sinabi, the sunset, isn't it, good? Sabi niya, hindi ba maganda yung sunset? Pero sabi ko, sa puso ko, sinasabi ko, Donnie, hindi maganda yung sunset para sa akin. Mas gusto ko sunrise. Sa isip ko lang yon. Mas gusto ko sunrise. But habang sinasabi po niya yon, napapatak yung luha ko because I remember yung pong mga bagay na pinagdaanan po namin mag-asawa. Kasi sa tingin po natin, yung sunset, the meaning of sunset is that, sabi niya, saying goodbye. Tama? And majority of us, ayaw po natin yung nagpapaalam tayo, lalo na po mahal na mahal natin sa buhay, di ba? Lalo na po yung pagpapaalam na physically na hindi na tayo magkikita. Yung mga namatayan po, ayaw natin ng ganong sitwasyon. Doon hindi natin sa maiiwasan. Pero kung tatanungin po tayo kung pwede siyang iwasan, sana maiwasan. But the truth is, hindi talaga mangyayari. Pero because of that, parang ayaw nating, sabi nga ng isang kanta, it's hard to say goodbye. Kasi mahirap talaga. Tapos, yung sunset pa, it represent about ending, katapusan. Ito yung mga bagay na ayaw natin makita patungkol po dun sa sunset. Yun yung unang pumasok sa isip ko. That's why, ang sabi ko, gusto ko sunrise. Kasi alam natin, pag sunrise, ang bilis ng meaning niya, bagong umaga, bagong pag-asa. Ang sarap pakinggan. Pero, studying the Word of God deeper and deeper, makikita mo pala ang meaning ng ending, para yung tinuro po ni Kuya Jopper, rest as stewardship.
Sabi po niya doon, sabi ni Kuya Donnie, bagaman ito po ay goodbye, bagaman ito po ay ending, pero po sa mata po ng Panginoon, ito ay pagpapahinga. Naalala ko tuloy, kaya ako naiyak kasi naalala ko, o nga no, nung ako po ay nasa gitna po, kaming mag-asawa, nasa gitna po ng laban po ng aming pong mga pinagdaanan, di ba nababanggit ko po sa inyo bilang patotoo ko, na gusto kong gabi. Kasi pag gabi, nakapagpapahinga ako, walang mga pressures na pumapasok sa cellphone ko, nakapagpapahinga ako, nagkakaroon ako somehow ng ilang oras, walong oras ng kapayapaan. At hanggat maaari, meron akong kaisipan na kung kaya ko lang kontrolin yung pag-ikot ng mundo, ayoko nang mag-umaga. Parang ganun. Salamat na lang ako ay nakakilala sa Panginoon. Dahil sa ganung kalagayan, hindi na natin alam kung anong gagawin natin. At kung wala tayong salita ng Diyos na minimeditate po sa buhay po natin at wala tayong pinanghahawakang pangako ng Diyos, mararating natin yung karanasan po ng karamihan or mga kabataan yung nagkakaroon ng depression, sapagkat ang depression po ay bunga po ng pag-iisip, overthinking. Kaya sabi niya, yung sunset is a representation of a great God who is giving you a rest. Para pagpahinga mo, pagising mo ng umaga, mayroon kang bagong kalakasan. Kaya naman pala, pag tinignan po natin, kaya pala pag maganda po at maaga tayong natulog, nakapagpahinga po tayo ng maganda, ang sarap ng gising natin. Kaya importante yung pagpapahinga. Kaya pala yung sunset na yon, mayroon siyang meaning, hindi lang siya pagpapaalam, hindi lang siya katapusan, kundi sa makapangyarihang at kabutihan ng kamay ng Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon sa likod po ng mga kapaguran po natin at mga paghihirap natin sa nagdaang araw, binibigyan niya tayo ng pagkakataon para magpahinga. Para tayo po ay ma-re-energize, mabalik yung lakas natin na napagod tayo. At para paggising natin sa umaga, may bago tayong lakas at pag-asa sapagkat nakapagpahinga tayo. Naalala ko si Nehemiah. Nung si Nehemiah po ay nabalita po sa kanya ang kalagayan ng kanyang sinilangang bayan na nalugmok sa hindi magandang kalagayan. Kaya po nang marinig po niya yon, grabe po ang kanyang damdamin. Siya po ay nagpipighati, siya po ay nag-ayuno dahil po sa kanyang naintindihan o naunawaan. Kaya po siya po ay hindi nagdalawang isip magpaalam sa kanyang king, sa kanyang amo, at sa biyaya ng Diyos, siya po ay napayagan with all favors na kailangan niya. Pero nung siya po ay makarating sa lugar na dapat po niyang puntahan, hindi po siya nagtrabaho kaagad. Ang ginawa niya, 3 araw po siyang nagpahinga. Dahil napakahaba ng biyaheng pinagdaanan niya. Nagpahinga siya, hindi po para maging tamad or mag-relax, nagpahinga siya at nag-i-strategize siya. At bahagi ng kanyang pagpapahinga, nag-iikot siya sa paligid na tatrabahuin niya upang maintindihan niya ang konsepto at plano ng Diyos kung bakit siya kinundik ng Lord na madala sa lugar po na iyon. So, sa pag-aaral po natin itong every moment matters, sa una po, sabi sa atin, Pastora Gracia, redeeming the time. Ang redeeming the time, hindi po ito yung pag sinabi kasi natin redeem, binabawi. So, ang redeeming the time, hindi ito yung babawiin natin yung oras na nawala sapagkat hindi po natin kayang bawiin. Kundi, pagbantayan natin at pag-igihin natin na yung mga succeeding months, year, and moment that God allows for us to happen, ay pag-igihin po natin ng sa gayon kahit papaano makabawi tayo sa mga bagay na nagawa natin na hindi tama. Sapagkat nasa kami ng Diyos ang ating pong kagaanan. At sabi po doon, importante na mahalaga na maintindihan natin na dapat huwag tayong maging alipin doon po sa mga kabalisaan, yung mga business of life, yung tinuro ni Ate Catherine, ni Pastora Catherine, tyranny of the urgent. Kaya po mayroon po siya doong principle na ginagamit ko rin po for my personal life, yung may boxes kang nagagawin, ilagay mo yung urgent, ilagay mo yung important, urgent but not important, urgent and important. So kailangan mong itala doon every day of your life, yung mga daily tasks mo para mauna mo yung bagay na importante at kailangan. Kasi most of the time, kapag hindi po tayo
Nagbabantay po sa bawat araw na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. At the end of the day, marami tayong oras na nasasayang. So sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon about being a steward of time na binigay sa atin ng Lord, lagi natin nilalagay sa isip natin that every moment matters. So ganun ang magiging principle natin ngayon. Ganun po yung magiging konsepto natin ngayon, that every moment, every time that God allows us to wake up every morning, every moment of that matters for us. It matters to the relationship that we have sa our God. Kaya po, sa dulo po ng ating pong pag-uusapan, pupunta po tayo, tutunghayan po natin ang mga talata po sa Biblia or talata po sa Biblia na sinulat po ng pinakamatalinong tao na nilikha ng Diyos sa balat ng lupa. But before that, ang title ko po ngayon ay, ito po yon, Time for Eternity. So ano bang ibig sabihin ng time for eternity? Ito po ang sabi po ni Google. Ito yung kanyang ibig sabihin. Sabi, time for eternity generally signifies transition from a finite linear existence, or ibig sabihin po, minimeasure po natin yung araw natin saka yung panahon natin sa pag-stay po natin sa mundo. Yung pong ibig sabihin ng linear existence. And transition siya to an infinite, timeless, or boundless state. That is what we call time for eternity. Ito rin po yung tinatawag natin shifting, yung time for eternity po, shifting from finite life, ibig sabihin yung limit na buhay, to infinite existence. So ganun kasi magaganap sa atin. Or ang tawag po dyan, from the temporary world to an everlasting reality. Kasi mapapalitan ang langit at lupa eh. And then another po, it is a shifting between the time-bound to a timeless being. So pag nilagay po natin sa spiritual, it refers to about living today with awareness. Ibig sabihin, mabuhay tayo ngayon or namumuhay tayo ngayon na may kamalayan. Ibig sabihin, aware po tayo that life continues beyond this world. Hindi po tayo nabubuhay dito para mag-enjoy at kunin lang lahat na kailangan po natin. Sabi nga sa mga katagaw po ng mundo, magpakabusog at magpakasarap ka sa buhay na ito, mag-enjoy ka sapagkat pag namatay ka, tapos na. Hindi po ganon because the Bible speaks about eternity. So yung time for eternity, ito po ay nagpapakita po ng ating pong malinaw na kamalayan ng buhay natin dito sa mundo ay hindi po matatapos, kundi ito ay tatagos hanggang sa kabilang mundo. So therefore, sa pag-aaral po natin ito, para maintindihan po natin ito, buksan po natin ang salita ng Diyos dito po sa Ecclesiastes 3:11. Sabi po sa English Standard Version, He has made everything beautiful in its time. Favorite natin to. Also, He has put eternity into man's heart. Bantayin natin yung dalawa na yan. Yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Sa Tagalog po, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula pa simula hanggang sa wakas. Grabe ang lalim, di ba? Binigyan ka ng Diyos ng somehow kaalaman para malaman mo yung magkaroon ka ng grasp about tomorrow. Pero sabi doon, hindi ka binigyan ng pagkaunawa sa mga bagay na ginawa ng Diyos mula pa simula hanggang wakas. Ang ibig sabihin nito, knowing that we didn't know what comes the next po, dito po, sinasabi po sa atin, importante talaga na mayroon tayong tinatayuan at mayroon tayong pinaninindigan at mayroon tayong pinananampalatayaan, which is our God, na nakakaalam po ng simula at ng wakas. Nagagrasp mo po, somehow naiintindihan mo, bukas ganito ang mangyayari. Di ba? Pag nakita po natin yung panahon, madilim, sabi natin mamaya uulan. Mayroon tayong kaunting kaalaman somehow. Pero hindi natin tunay pong masasaliksik
ang lahat ng bagay, eksakto sa mga bagay na magaganap. And that's the very reason why kailangan po natin ng pananampalataya sa Diyos na may likha ng langit at lupa. That's why every moment matters. Sabi po rito, sa ating pag-aaral, time is one of the most mysterious gift that God has given to each and every one of us. Mysterious po siya. Ang ibig sabihin po, habang tayo sa bawat pagkakataon na tayo po ay pinapahintulutan ng Diyos na mag-exist dito po sa lupa, minimeasure po natin yung mga araw po natin, magandang araw ko ngayon, kahapon hindi magandang araw ko, may mga sinusukat po tayo. At napagmamasdan po natin somehow yung mga pagbabago po ng mga panahon, ng mga seasons of our life. Nababantayan po natin yon. But, bagaman mayroon tayong ganitong kalagayan at naiintindihan po natin siya, pero mayroon pong pagkakataon sa ating buhay that we are still longing. Naghahanap pa rin po tayo something beyond what we experience. Kaya po nakakarinig po tayo ng sinasabi po, wala tayong kasapatan. Or ibig sabihin, hindi tayo nakokontento. Na mapag-aaralan po natin kasi negative impression po nung salitang wala kang kakontentuhan, di ba negative yon? But there is a word, pansinin niyo po yung verse, balikan natin. Kasi kaya po sabi ko, importante talaga na kapag nakakita ka ng magandang pakinggan na human ideas, masarap siya kunin because pag binitawan mo siya, matatandaan siya ng tao, ganun kasi mga tao eh. But before you said it, or bago mo itong sabihin, try to check first kung ito po ay nakakonform sa salita ng Diyos para may stress ang katotohanan at tunay yung magaganap. Because the only thing na pwede pong maganap at sigurado tayong magaganap, it is only kung ito ay nakaangkor sa salita ng Diyos. Pero ang kaisipan ng tao, kahit gano'n man yung kaganda, hindi po siya magbabago ng buhay ng totoo ng tao. That's why, di ba, sa panahon ngayon, napakaingay po ng social media between Christian, dahil po doon sa mga nagdaan, dahil po sa sex bomb. Ano po? Sabi po nung isang IC Mendoza ba yun? Sabi niya, kasi yung pagkakadeliver ni Brother Alvin ay medyo matigas. Parang pag titingnan mo siya, ang kanyang gift ay evangelist. Ibig sabihin po, wala siyang pakundangan. Wala siyang pakialam kung masasaktan, masaktan. Pero sasabihin ko kung anong katotohanan. Parang ganun. Kaya marami pong pagdidebate, ano po. But God is so good. Inaalaw niya mga bagay na ganito, pero siya po ang mag-a-arrange nito kung paano ito tatama sa mga tao na nangangailangan po nito. Maaring may mali sa pagdi-deliver, pero we cannot judge kasi yun yung kanyang personal na karanasan. Ikaw nga naman ang makaranas ng wala ka ng kapag-asa, tumitirik ng mata mo kada drugs, kaya nga tumitirik ang mata niya pa rin sasalita. Siyempre, wala na siyang natira. Kaya ganun siya parang hindi naman I don't want to use the word radical, kasi ang radical naman po, somehow mayroon naman sa counting compassion. Talagang matindi. Sabi nung IC Mendoza, kasi kinokondemn niya yung pagiging judgmental daw nitong isa. Sabi niya, ba't naman ako? Sabi niya, ako ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Ang tatay ko at nanay ko, tama ba ako? Pangapastor sila. Pero pwede akong maging bakla at pwede din akong maging Kristiyano. Grabe, di ba? Grabe yung battle. Pwede palang tumanggap sa Panginoon, pwede palang ma-encounter si Jesus nung walang transformation. Nagchat-chat ka pa rin, ang galing mo pa rin sumatsa. Atras abante ang buhay mo. Minsan nasa dilim ka, minsan nasa liwanag ka. But that's not the word of God. The truth is not. Hindi ganon. Kung totoo mong na-encounter ang Panginoon, magbabago ka. 2 Corinthians 5:17. If a man is in Christ, he is now a new creation. The old has gone and the new has come. Yes, hindi overnight may process, but yun yung future mo. Kung totoo kang nakakilala sa Panginoon, yung mga bagay na hindi maganda, sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao, unti-unti siyang magkakaroon ng pagbabago sa iyo. Pati yung mga perspective mo sa buhay. So, ganun po yun. Kaya po, dito mo makikita natin, yung salita po na wala kang kakontentuhan,
Look at the word. Also, He has put eternity into man's heart. Walang katapusan yon. May inilagay ang Diyos sa puso ng bawat tao nang walang katapusan. Ibig sabihin, pagnanais na walang kasagutan. Pagnanais sa mundong ito na walang katapusan. Kaya mayroong mga tao or majority of ng tao or lahat tayo ay meron tayong samaw sa puso at pagkatao natin na hindi tayo nagkakaroon ng kasapatan. That's why gusto kong magkaroon ng sasakyan. Nung makuha mo yung sasakyan, sabi mo, pag nagkaroon ako ng sasakyan, Lord, okay na to. Isang buwan pa lang, Lord, gusto kong magkaroon pa ng ganon. Nagkakaroon po tayo, tuloy-tuloy po yung pagnanais po natin. Now, in the eyes of people, napakasama nito. Masama naman talaga kasi hangad ka na hangad. But tingnan po natin kung anong sinasabi po ng salita ng Diyos because we're talking about the time. Para maging mabuti tayong katiwala ng oras po. Now, sabi po rito, meron tayong hinahanap. That's why yan sabi ng Bible, God has placed eternity in our hearts. Yun po yung sagot na bakit laging kulang. Ang ibig sabihin po nito, bagaman tayo po ay nakatira or nananahan po or nabubuhay po tayo na mayroon pong katapusan ang mundong ito, sabi rito, but God created us for something far greater. Kaya lagi pong may tanong, pag wala ka pa sa Panginoon, ang taas-taas na nangabot mo sa buhay, ikaw na yung pinakamataas na pwesto ng kalagayan mo sa buhay, pero lagi ka pa rin naghahangad ng sobra. Because God has placed something to us. He created us placing something far greater than what we see and experience. Ang tawag po niyan is eternity with God. So kaya po, hihimayin po natin ito into two things po, yung A tsaka B, tapos kukuhaan natin siya ng sagot. Knowing the truth about this Ecclesiastes 3:11, what is our response? Ano po? So, apat lang po ito. So, sisimulan ko na po. Number 1 po, nandyan. Ayan, number 1, God made everything beautiful in its time. Ayan, pag tinignan po yung process po ng butterfly. Nagsimula sa parang nandidiri ka, ang pangit, uod eh. Pero as the process tuloy-tuloy, sino makapagsasabi ng isang uod na kinakatakutan mo, magiging maganda pala sa paningin mo pagdating ng panahon? God made everything beautiful in His time. In the wisdom of God given to Solomon, sa verse nito reminds us that every season has its purpose. May purpose. Anong ibig sabihin? Pag binasa po natin ang Ecclesiastes 3 verses 1 hanggang doon sa mga sumusunod, yung pasimula bago nakarating sa 11, ang sabi po doon, there is a time for everything. A time to be born and a time to die. May panahon para mabuhay at may panahon para mamatay. A time to weep and a time to laugh. May panahon na tayo po ay lumuluha or umiiyak, pero may panahon din naman po na tayo po ay tumatawa. So, ibig sabihin, there is a time for everything. And God made everything beautiful in its time. So, ang ibig sabihin po niyan, God orchestrates, listen to this, God orchestrates the events of our lives with divine timing. So, importante po yan. Kaya po, para magkaroon tayo ng pinakapunto sa ating pong pag-iisip tungkol po sa God made everything beautiful in His time, parang ganito po yon. What seems meaningless or painful now may be part of a beautiful pattern that only makes sense when seen from God's eternal perspective. May mga proseso, parang yung sinasabi ko, uod siya sa una, pangit ang mararanasan niya. Kasi i-condemn siya. Kasi ang pangit nga ng appearance niya, nakakatakot siya. At ang common knowledge, pag nadikit ka sa kanya, mangangati ka. Kaya diring-diri ka sa kanya. Painful, meaningless. But as
the time goes on, God made this butterfly good and beautiful in the eyes of men. So may panahon talaga, may process po. Sabi nga po ni yung lagi ko pong sinusundan, namatay na po, si Dr. Miles Monroe. Binabalik-balikan ko po yung kanyang mga principles na hinugot niya sa Bible. Sabi niya, ang Diyos, kaya niya, may magandang plano ang Diyos sa atin. Pero bakit hindi nilatag ng Diyos yung plano niya specific sa bawat tao? Para sana wag na magkamali ang tao. Sabi niya, kasi kung nilatag ng Diyos yung mga plano na yon para sa bawat tao na nilikha niya, ayon sa Bible, may plano ang Diyos sa bawat tao, makikita niya doon sa plano ng Diyos na detailed, mayroon siyang mga paghihirap na dadaanan. May mga pagkakataon na mawawalan po siya, may mga pagkakataon na iiyak siya kasi iiwan siya ng mga bagay na labis siyang pinapahalagahan. Now, pag nalaman po ng tao yon, wala na pong tatahak kahit gano'n man kaganda ang dulo nito, kasi makikita niya una yung mga pagdadaanan niyang mahirap. Ang tawag doon, process. Kaya sabi po ng Bible, di ba, sa Proverbs 16:9, ang taong nagpaplano, it is God who direct the steps. Kaya importante nagpaplano tayo ng mga bagay na gagawin natin. Meron tayong long-term goal, may short-term goal tayo, at dinidivide natin yan every day, yung goal na yon, at nilalagyan po natin siya ng measure, nilalagyan po natin siya ng time, para po ma-evaluate natin kung nagaganap ba yon. At yung plano na yon ay hindi yung galing sa gusto lang natin, kundi ito yung nagmula sa pakikipag-usap natin sa Diyos. Kaya po nagkakaroon tayo ng lakas at tapang na bagaman pangit po yung mga bagay na gaganap sa atin, pero naniniwala tayo kasi may kinakapitan tayong salita ng Diyos na sa dulo nito magiging maganda because God made everything beautiful in His time. Kaya every moment, pangit man ang kalagayan mo, hindi, it always matters to us. Romans 8:28. Diba sabi sa Romans 8:28? Kaya po, kung hindi man natin naiintindihan ngayon yung mga bagay na nagaganap sa atin, bakit ako pinayagan o pinahintulutan ng Diyos na makaranas ng cancer? Bakit ako pinahintulutan ng Diyos na mabankrupt? Bakit ako pinahintulutan ng Diyos na iwanan ng aking mga magulang? Bakit ako pinahintulutan ng Diyos na maging mag-isa? Naglilingkod naman ako sa Diyos. Marahil hindi po natin siya naiintindihan. But kapag tiningnan po natin ang salita ng Diyos that every moment matters, as a steward of the time that God has given to us, pahahalagahan po natin at may enjoy natin ang bawat season of our life. Kasi ang na-enjoy lang po natin yung season na nakakapagbiyahe tayo abroad, kasi marami tayong pera, na iti-treat natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya, parang sikat na sikat ka, sagot ni ganito. Doon tayo nag-i-enjoy. Pero the moment na may pinagdadaanan tayo na pinapahintulutan ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pagtampo. Bakit noon, nung mayroon ako, nandyan sila lagi sa akin. Pero ngayon, nagdadanas ako ng medyo kahirapan, bigla naman sila lahat nawala. So minsan, hindi mo maiintindihan talaga. But kaya nga, ang punto sa pag-iisip natin with this verse po, wala man siyang silbi sa tingin po natin. Ang pinag-uusapan natin dito ay tayo po ay mga lingkod po ng Diyos. Wala mang silbi sa tingin mo. Mapait man ang pinagdadaanan mo, it is part of a beautiful pattern that only makes sense. Nagkakaroon po siya ng kahulugan kapag inilagay po natin siya doon sa perspective ng Diyos about eternity. Nakuha po ninyo? Kaya po, para po mas mabigyan natin ng punto to, pansinin po ninyo. Ano bang pronunciation yan? Tapestry ba? Ayun, tapestry. Wala kami mga gumagawa nito. Pag sa likod po siya, ganyan ang makikita mo, masalimot, ang hirap i-picture out, ano ba yan? Pero pag nasa front, makikita mo ang clear picture. So pag nilagay mo halimbawa yan sa ibabaw, nakaganito ka, pag tinignan mo siya sa ilalim, underneath po, ang gulo, hindi mo maintindihan. You cannot explain. Napakahirap intindihin. Ano ba yan? Ano bang mayroon dyan? You cannot understand. But pag umangat ka, above, seeing it above, nakita mo siya, nakita mo ang linaw niya. Parang walang pinagkaiba po yung doon na pag sa building po, mas maganda yung bird's eye view kaysa doon sa worm eye view. Kasi yung worm,
nakatingala siya, limited ang makikita niya. Pero pag nasa ibabaw ka, which is the bird's eye view, the all ng bagay nakikita mo. Kaya ang sarap ng may drone, di ba? Nakikita mo lahat, even a single detail ng mga streets na yun nakikita mo. So ang tapestry, ibig sabihin ng buhay natin, ganun din. Sa una, parang napakagulo ng buhay, ang hirap tingnan. But kung ito po ay ilalagay mo sa perspective po ng karunungan ng Diyos about eternity, magkakaroon ka ng liwanag na ito pala yung magiging picture ng aking pong kinabukasan. Nagiging malinaw somehow. Kaya po, sabi po rito, hindi ko alam kung nilagay ko. Yan. Dahil nga, di ba, hindi natin alam ang mga bagay. Sabi rito, kailangan natin magkaroon ng pananampalataya. When we walk by faith, we learn to trust that God's timing is always perfect, even when we don't understand it. Tama? Kapag tayo po, yun yung sinasabi sa atin ng Corinthian walk by faith and not by sight. So kaya po, pangit man yung nakikita mo, pangit man ang kalagayan mo, but you are walking by faith na walang plano ang Diyos na masama sa iyo. Natututunan po nating magtiwala sa perfect timing ng ating Diyos, knowing that God never late. He is always on time. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung mayroon man po tayong mga panalangin na hindi pa po tinutugon ng Diyos, at alam naman natin nakaangkla ito doon sa kanyang kalooban kasi ang tinutugon ng Diyos yung nakaangkla sa kanyang kalooban. Kaya kapag nananalangin po tayo, dapat nakaangkla siya sa kalooban ng Diyos. Kasi yun lang po yung magkakaroon ng katuparan. So, kaya po, pag nakaangkla po siya sa kalooban po ng Diyos, hindi man po siya nagaganap ngayon, alalahanin natin ang Ecclesiastes 3:11. God made all things beautiful in its time. Walk by faith, learn to trust God's perfect timing, kahit sa ngayon, hindi mo man siya naiintindihan. Amen po? So second point po, doon sa pangalawa, sabi po doon, God has placed eternity in our hearts. Ito yung sinasabi ko kanina. Kaya pala, ang mga tao ay wala pong kakontentuhan. Sabi sa Ecclesiastes 3:11b. Now, pansinin po natin dito. Inside every person is a deep, unshakable sense that life must mean more than the few years we spend on earth. Ano po ang ibig sabihin po nito? Pag sinuri daw po natin yung kalaliman or kaibuturan po ng puso ng bawat tao, mayroon po tayong isang hindi matitinag po na kamalayan. Nang ibig sabihin po, ng pag-stay po natin dito sa lupa ay higit pa doon sa mga bagay na magaganap para sa atin. Kaya po, wala tayong kakontentuhan. Kaya hanggat hindi mo natatagpuan si Kristo sa buhay mo, wala kang kasapatan. Because lagi kang may kulang. Because may nilagay ang Diyos na eternity in our heart. Longing, seeking. Pero pag natagpuan mo si Kristo, somehow nagkakaroon ka ng kasapatan. Lalo na pag lagi kang nakaangkla sa kanyang kalooban. Pero karamihan sa tao na wala sa Panginoon, lagi po nanghahangad ng higit. Kaya po, sa buhay po natin, binibuild po natin yung mga relationship natin, we achieve sa pagsisikap po natin, and we continue to dream. But at the end of the day, we are never fully satisfied. Hindi po tayo nagiging satisfied. Now, sabi po rito, ito yon. That longing for more is not a flaw or hindi ito kahinaan. So tingnan nyo ito yung shifting doon po sa human opinion. But let's get this in the context of the Word of God. Sabi niya, that longing, yung walang kasapatan, that longing for more, yung paghahanap po ng higit, is not a flaw or hindi po siya kahinaan, hindi po siya weakness, but it's a divine design. Disenyo pala ng Diyos na inilagay niya sa puso ng bawat tao na siya po ay makaramdam ng walang kasapatan. Laging naghahanap, laging nagkukulang. Kaya lang, ito yung challenge.
Natatagpuan mo ang kasagutan kapag natagpuan mo sa puso mo at pinapasok mo si Kristo sa buhay mo. But as long na hindi mo siya natatagpuan, may inilagay ang Diyos sa puso mo na lagi kang may pakiramdam na kulang. But that longing in the perspective of this word, of this verse, is not kahinaan or a flaw, but it is a divine design of our God. Kailangan talaga kulang para maghanap tayo. Yun yung nagtutulak sa atin para mag-ipurso natin yung mga bagay-bagay. Kasi laging may kulang. That's why, sabi po rito, God has planted eternity in our hearts. Ang ibig sabihin po nito, it is a spiritual hunger that can only be satisfied with God. That's the perspective po ng Bible doon po sa kawalan ng kasapatan. So, ito po yung spiritual hunger na hinahanap-hanap natin na matatagpuan lang po natin ito at masasatisfy lamang natin ito kapag tayo po ay naka-rest po sa presence po ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mayroon po tayong relasyon. That's why, sabi po ni C.S. Lewis, ito po yung sinabi niya. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Kaya kinuha ko po ito. Sabi niya, if we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, lahat naman tayo, without hypocrisy, yung maging totoo tayo sa sarili natin, narating natin ang estado na to. We find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy. Ang sabi niya, the most probable explanation, yung posible daw na paliwanag, is that we were made for another world. Anong ibig sabihin po nito ni C.S. Lewis? Ang ibig niya sabihin, kapag dumating daw po tayo sa estado na naramdaman natin na parang kulang talaga. Ang pinakamainam na paliwanag dito, hindi tayo nilikha marahil sa mundong ito, kundi may nilikha tayo sa ibang mundo. Ibig sabihin, hindi tayo nakalaan para dito. Kaya kahit anong gawin mong pagsisipag, kahit anong pagpupunyagay mo, dahil hindi ka nga nilagay ng Diyos or para maging sapat sa mundong ito, kasi nilikha ka niya for another world. Kaya lagi kang kulang. Kaya po, dito pumapasok ang context po, na tayo po ay temporary sa mundong ito. We are just journeying, nagtatravel lang tayo. Because ang totoong tahanan at mundo po natin ay sa presensya ng Diyos, sa paraiso ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, totoo. Kaya ito yung nagtutulak sa tao, God planted eternity in the heart of humanity para ito yung mag-trigger para ang tao ay maghanap ng maghanap. That's why malaki ang papel ng mga taong nakakilala sa Panginoon. Kailangan natin maituro sa kanila, maipaliwanag sa kanila bakit sila ay laging kulang pakiramdam. Sapagkat yan ang sinabi ng salita ng Diyos. Disenyo ng Diyos yan sa tao na maghanap ng maghanap. Para magkaroon niya ng kasapatan, kailangan niyang bumalik sa kung sinong naglikha sa kanya sapagkat siya lamang nakakaalam ng kanyang simula, ng kanyang kalagitnaan, at ng kanyang katapusan. At kapag nakabalik siya doon sa naglikha sa kanya, doon niya matutugunan at ang kasagutan, bakit mayroon siyang pakiramdam na parang lagi siyang hindi sapat. Amen? Yun yung sinasabi, because we are not created in this world, for this world rather, but we are created for another world, which is the heaven. Amen po? Nakukuha niyo po yung sinasabi niya? So palakpakan po natin ang Panginoon. That's why, sabi po rito, this longing, itong paghahanap na to is not a curse, or hindi ito sumpa, but it is an invitation. Nakikita po ninyo, para kahit pangit po yung parang hindi positibo ang pagkakasalin sa Kanya, pero kapag inintindi mo siya sa lalim po ng karunungan ng Panginoon, makukuhaan mo siya ng positibong karunungan. That's why sabi ron, yung paghahanap ng more than anything or longing for more than is not about a curse or hindi ito sumpa, but it is what we call an invitation. Ano tong invitation na to? An invitation to look beyond the temporary and seek the eternal God. Nakita nyo, di ba? Ganda-ganda, ang ganda ng pagkakadesign ng Diyos sa atin.
Kaya pala naghahanap tayo na naghahanap. Kasi may nilagay pala ang Diyos sa puso natin para maghanap. At yung paghahanap natin sa mas higit na bagay ay paraan ng Diyos para itulak tayo na masaksihan at matagpuan natin siya sapagkat siya lamang po ang walang katapusan. Kaya naman pala, naalala ko, kaya pala ang Diyos, nagbilin siya sa atin or nag-command siya sa atin, love the Lord your God with all your heart, with all your might. Kasi marami pong, di ba, sabi nga sa ating mundo, pag matalino, bobo yan. Parang baliktad, di ba? Ibig sabihin, pag matalino daw, bobo sa pag-ibig. Kasi puro emotion ang pinapairal. Maraming ganun to. Makakita ka, ang daming teachers, asawa, tricycle driver. Hindi po ako nagja-judge but what I'm trying to say is that yung mga realidad sa buhay, di ba? Lalo pag sa probinsya, kasi sila lagi yung may panahon magkasama eh. Hatid sundo, na-develop, umiral yung emotion, okay na to. Parang ganun po yung kalagayan po natin. Ano po? But, kapag tayo po ay nag-seek po with the presence of God, nagkakaroon tayo ng mas malinaw po na kaisipan. Ano po? Hinahanap natin ang Diyos. Now, knowing this truth, yung dalawa po na yon, ito po yung antidote or kasagutan. Number 3, fixing our eyes on eternal. Anong ibig sabihin po? Now, kukunin natin ito sa ibang Bible verse. Sabi sa 2 Corinthians 4:18 po, as we look not to the things that are seen, but to the things that are seen to the things that are unseen, but for the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Sa Tagalog po, sabi rito, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. In this verse, Paul reminds us, pinapaalalahanan po tayo ni Paul, na mag-focus po tayo doon sa mga bagay na hindi natin nakikita. Wag lang po doon sa mga bagay na nakikita po natin. Now, ito po yung comparison po niya. Pag sinabi natin sin things, ito yung our possessions, our status in life, and even our bodies. Yun po ay temporary. Kaya ang reminder niya, huwag kayo mag-focus dyan. Pag tinignan po natin yung unseen things, God's promises, His presence, and our eternal life in Christ will last forever. So yun yung comparative po, yun yung pagkakaiba po ng dalawa na to. Kaya po, pag inilagay po natin as our practice po sa buhay, application po sa buhay natin, because knowing po that God made all things beautiful in His time, kaya po mapangit ang mga dinadaanan pero dire-diretso lang kasi maganda ang dulo nito pag kayo ay nakay Kristo. Kaya tayo naghahanap because God placed in our heart eternity. Kaya po ang instruction sa atin, fix your eyes on the eternal. Doon sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya po pag nilagay po natin to into practice, don't live for what fades, live for what endures. Now, lilinawin ko po ito. Maraming bagay po sa mundo na pansamantala and most of the things in this world, rather, ay temporary. Pera, kasikatan, tagumpay, lahat pang po ito ay temporary. Lahat ay mawawala. Ngunit yung mga bagay na ginagawa po natin, yung maliit na bagay na ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, yung ikaw po ay nag-aayos ng mga lamesa, nag-aayos ng upuan, ginagawa mo yan para sa Panginoon, do not underestimate that small thing. Yung poong mag-i-endures. So yung mga ginagawa natin pananampalataya, yung ginagawa po natin pagbibigay at pagmamahal sa ibang tao, yung ginagawa po natin pananalangin doon sa mga tao na gusto natin madala sa Panginoon, yun po yung magbibigay po sa atin ng tinatawag pong may bunga po siya ng magpawalang hanggan. Kaya po ang instruction sa atin, huwag tayo mamuhay doon sa mga bagay na mamawala, but mamuhay tayo doon to what endures. Yung magtatagal, yung mananatili. Pero hindi ko sinasabi na hindi tayo maghahangad po na magtagumpay
sa mga buhay natin dito. Pero kung yun lang po ang tinitingnan natin lagi, magkakaroon tayo ng problema. That's why learn how to balance yung mga opportunity na binibigay. Kaya nga ang sabi doon, maging mabuti at matapat po tayong katiwala sa oras na ibinigay po sa atin ng Panginoon. And another thing po, don't measure success by what's visible. Measure it by what's eternal. Parang sinasabi dito, huwag daw natin sukatin yung tagumpay sa mga bagay na nakikita natin. Kundi sukatin natin ito sa mga bagay na hindi natin nakikita. So napakadali po niyang intindihin. Because madalas po, kaya minsan hindi naiintindihan, because madalas po ang sukatan po ng tagumpay sa mundong ito, pera, possession, yung mga resources na mayroon po tayo, at papuri ng tao. At sa panahon ngayon, sa social media po, validation ng mga followers. Kaya sabi ko nga po doon sa tinuturo ko sa mga kabataan po sa mentoring about cell group, common struggles of the youth today is validation po. Naghahanap po siya ng parang pinapabalidate po nila ang sarili nila doon po sa mga likes and follows po doon sa kanyang mga pinopost. Kaya po pag walang nagpa-follow, nalulungkot. Pag walang nagla-like, nalulungkot. Kaya minsan, yung iba nagbabayad ng magla-like, magbabayad ng magpa-follow. Ganun po ang ginagawa ng mga vloggers. Nagtutulungan sila in a sense. Pero that is validation ng mundong ito. So, minemeasure natin ang tagumpay, bati sa mga bagay, based from the things po na nakikita po natin. Kaya sabi rito, meron ba ako dyan nilagay? Ayan. When our eyes fix, sabi dyan, when our eyes, bakit importante mag-fix po tayo doon sa eternal na bagay? Ito yung sagot. When our eyes fix on eternity, yung hindi po natatapos, suffering becomes bearable. Priorities become clearer and hope becomes unshakable. May pinagdadaan kang mabigat, pag nakafocus ka po doon sa bagay po na inihanda sa iyo ng Panginoon, yung kahirapan, yung mga paghihirap at pait na pinagdadanasan mo, ay nakakayanan mo. Yung mga priority mo na minsan nagtutulak sa iyo para mapasama, or hindi maliwanag sa iyo, nagiging mas maliwanag siya, crystal clear. At yung pag-asa na mayroon ka, kahit pangit ang nangyayari, standing firm. Kasi ang pundasyong tinatayuan mo ay bato. Be still and know that I am God. Yun yung instruction ng Lord. Mahirap ang pinagdadaanan mo, may kaguluhan, may war. Instruction na be still. I am still the God. I can control everything. So, yun yung instruction po sa atin. That's why, ang solution po sa mga bagay na pinag-uusapan natin when it comes to time, dahil napaparam siya, we have to fix our eyes on the things that is eternal. And that's only our Lord Jesus Christ. And then the last one po, sabi rito, living today in the light of eternity. Now, knowing the fact that eternity is real, naniniwala ba kayo na totoo ang eternity? So, kailangan malinaw yon. So, ibig sabihin po, kung naniniwala po tayo that eternity is real, every moment matters for us. Mas mahalaga ang bawat pagkakataon na pinapaintulot ng Diyos sa atin kaysa sa mga bagay na iniisip natin. Knowing that eternity is real. So, knowing that, ito'y dapat ang ginagawa natin. Tanungin natin, how we spend our time, how we love others, how we serve God. All echo into eternity. Kung paano daw po tayo ginagamit natin yung mga oras na binibigay na pinapairam sa atin ng Diyos, kung paano natin minamahal yung ibang tao, at kung paano tayo naglilingkod sa Diyos, lahat po ng ito ay mag-aalingangaw hanggang po doon sa eternity. Or ibig sabihin, magkakaroon ito ng pagtatawid ito hanggang doon po sa eternity. Makakatawid po siya.
So ang ibig sabihin, ang bawat araw, knowing this truth, bawat araw ay may halaga. That's why every moment matters. Ang bawat desisyon, ang bawat pananalita, ang bawat paggawa po natin, bunga po ng pag-ibig, ay mas may malalim na kahulugan kaysa sa mga bagay na gusto lamang natin. That's why, knowing that God make all things beautiful in His time, suriin natin lagi ang pang-araw-araw natin na namumuhay tayo ayon sa liwanag ng magpawalang hanggan. Huwag tayo maniwala na mag-enjoy lang tayo na mag-enjoy dahil pagkatapos ng buhay wala na. No. Kasinungalingan po yan. Instead, maging mapagbantay tayo sa bawat araw na pinapaintulot ng Diyos sa atin, maging mabuti at matapat tayong katiwala sa mga oras na binibigay niya sa atin. At para maging ma-process yun sa atin, mamuhay tayo in our life today in the light of eternity. Sa liwanag po ng magpawalang hanggan. Naalala ko yung sinabi nung nakaraan sa mga turo. Di ba, tingnan po ninyo, yung liwanag po, the only thing na wala pong shadow, yung parang tinuro yata ni Kuya Joper, the only thing po na walang shadow is the light. Subukan po ninyo, yung nakita nyo sa Facebook yan, subukan po ninyo yung kandila. May ilaw siya, sindihan mo siya, lapit mo sa wall, madilim, at flashlightan mo. Mayroon shadow yung kamay mo, may shadow yung kandila, but yung liwanag niya walang shadow. Ang ibig sabihin nun, para hindi ka lagi binabangungot nung nakaraan mo, live today in the light of eternity. Ibig sabihin, mamuhay ka na lagi pong nakaangkla sa bagay na gagawin ng Diyos para sa atin. Amen po. Para yung pong kakulangan po natin ay magkaroon po ng kasapatan. And another thing, every act of our faith, every prayer, and every word of encouragement has eternal significance. Mayroon po siyang kahulugan. Mayroon po siyang kahihinatnan. Kaya po, kahit hindi man tayo nagtatagumpay, anuman po ang kalagayan natin, magpatuloy po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Magpatuloy po tayo sa pagpapalago natin sa Diyos. Kahit anuman ang estado po ng pananampalataya natin, magpatuloy po tayo sapagkat ang mga maliliit na bagay po na ito ay mayroon po siyang kahulugan at ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa atin ayon po sa kanyang panahon. So tuloy-tuloy lang po tayo. That's why ang keyword po sa paglilingkod sa Panginoon is continue. Huwag susuko, magpatuloy. Ang buhay minsan pangit, minsan maganda, pero ang pinaka-keyword po doon para hindi tayo mawala, magpatuloy. Dahil habang nagpapatuloy ka, natatagpuan mo ang kasagutan sa mga pinagdadaanan mo. Mahirap yung sasabihin mo, Pastor, magpapahinga po muna ako at hahanapin ko yung sarili ko. Marami na pong gumawa niyan. Ay wala namang kontrol yung pastor. Sige, hanapin mo yung sarili mo. Hindi na niya natagpuan ang sarili niya, kaya wala na po sa ating bulwagan. Kasi matatagpuan po natin ang sarili natin sa Diyos. Pwede siguro tayo mag-absent minsan, pero wag natin sabihin, Pastor, magpapahinga na muna ako. Hindi. Laban lang. Ang tunay na sundalo habang nasusugatan, lalong tumatapang. Diba? Atapang na tao. Wag lang mapapatakan ng kalamansi. Sakit nun, di ba? So, but kidding aside, sabi po rito, Matthew 6:20, but lay up for yourselves, sabi ni Jesus, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. So, ibig sabihin po, para po mabuhay tayo sa eternity, ang nabubuhay po in eternity, live in mind, ganito ang iniisip natin, we live with purpose, with hope, and with joy, knowing that this life na meron tayo ngayon is not the end, but the beginning of forever. Kaya di ba, sabi ko nga, sa una, sabi ko kay Donnie, parang di ko gusto yun. Pero nung sinabi niyang kahulugan, bigla akong naiyak. Kasi ganun po ako tumingin. Ako, sa biyaya ng Diyos, gusto ko kahit sino nagtuturo, tinitingnan ko,
marahil alam ko yung mga sinasabi niya, pero pag hindi mo siya pinakinggan dahil alam mo yung sinasabi niya, and in the first place, parang, on my case, nagbibigay ako ng outline, so ang tendency parang, pwedeng hindi na ako makinig kasi alam ko na naman yung mga sasabihin niya. No. Kasi sa bawat pagkakataon na pinapahintulot ng Diyos na tumayo tayo sa bulwagang ito or makapagsalita tayo, may mga paraan ang Diyos kung paano tayo, malagi tayong may mga tututunan. Kaya bigla akong pumatak ang luha ko dahil pinag-uusapan sunset eh. Hinalik ako ng Lord sa alaala. O anak, ganyan yung ibig sabihin niya. Oo nga no. So ganun na nangyayari. Kaya po, in conclusion po, sabi rito, tapos na po ako. God has set eternity in your heart, so don't ignore it. Nakakaramdam ka ba na lagi kang kulang? That's a good sign. Huwag mo yung baliwalain. Huwag mo sabihin, lilipas na to. Hindi. Hanapin mo kung saan ka nagkukulang. Hanapin mo kung ano magiging kasagutan doon sa kulang mo. At malinaw po sa mga pinag-aralan natin kung ano ang kasagutan doon. Amen. And the last thing po, ito po. So live with time for eternity. Trust God's timing, seek His eternal purpose, and fix your eyes on Jesus, who bridges the gap between time and eternity. Ang time, temporary. Ang eternity, walang katapusan. Paano sila pagdugtungin? Kailangan mo i-fix yung mata mo sa ating Panginoon, who has the capacity to bridge that gap para maging mabuti at matapat tayong katiwala sa oras na pinapahiram niya sa atin. Ibig sabihin po nito, yung oras na pinapahintulot ng Diyos sa atin araw-araw, dapat makita natin ito in the light of eternity. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, may connection ba ito doon sa pupuntahan ko at the end of the day? May bearing ba ito eternity? Kaya po, lahat ng bagay po na ginagawa natin always comes from our heart. It is always a matter of our heart. Marami pong nagtatalo-talo pagdating sa Mosaic Law. Hindi na panahon ngayon kasi Old Testament pa yan. Nasa New Testament na tayo. But understanding the Word of God, papasok lahat ito doon. Sa lahat ng bagay, ang problema ay puso ng tao eh. Lahat eh. Kung paano ka magbigay, kung paano ka maglingkod, lahat yon nasa puso natin. It always reflects what's in your inside. Kung hindi ka naghahanap ng atensyon sa lahat ng mga ginagawa mo, kasi alam mo, ginagawa mo ito para sa Panginoon, it's a matter of your heart. Kaya madali pong somehow magkaroon po ng evaluation sa mga bagay na paglilingkod po natin. Kaya lang ang hirap po magsalita. Kasi pag nagsalita tayo, kahit legit yung sasabihin natin, ang sasabihin sa atin, very judgmental tayo. Kahit anong paliwanag ang gawin mo, hindi, ganito yung sinasabi ng Bible eh. Hindi, ididepensa niya yung sarili niya. Kaya sasabihin sa'yo, napaka-judgmental mo. Kaya po, ang gagawin na lang po natin, kasi importante yung sinasabi po ng mga evangelist eh. Hindi ka man manalo sa debate, basta napanalunan mo naman ang puso niya. Kaysa naman, lumabas na napakagaling mo, natalo mo siya sa mga pagtatalong naganap, pero naging matigas naman ang puso niya para sa iyo. Ang pinaka-importante ay magkaroon tayo ng connection. Because connection is a way to transformation. Di ba? Pag tayo, mga Kristiyano, ang trabaho natin is mag-connect po tayo sa mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. Eh, paano ka magko-connect sa tao na hinuhusgaan mo? So, kahit pangit na yung ginagawa niya, medyo kipit. Isisiper mo yung mouth mo, mag-a-utter ka na lang ng panalangin. Nauuso ngayon yung tinatawag po na transformational coach. Maraming ganyan. Yung bang
Dadalhin ka sa isang lugar, retreat ang tawag nila. Ini-explore ko siya kasi dadalhin ka sa isang lugar para magkaroon ka ng self-realization, self-improvement, saan ba ako nagkamali, bakit ako pumalpak. Tapos pag may mga sama ka ng loob, para mailabas mo lahat yun, meron pa yung point na haharap ka sa isang bato, isisigaw mo lahat ng gusto mong isigaw. Or mayroon mga plato, ihahagis mo ng ihahagis. Ang tawag po niyan, transformational coach. But I explore it. Somehow, meron siyang tulong, pero temporary ang solution. Because the only way na magta-transform po sa buhay ng tao ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, sabi ko madalas sa mga kabataan, mahalaga yung fellowship, mahalaga yung mga somehow nagkakainan tayo, nagsasama-sama tayo, nagbabasketball tayo, nag-i-event po tayo. Importante yon kasi nag-perform tayo ng friendship. Pero kung hindi nyo lalakipan yan ng salita ng Diyos, mapapagod kayo. Kasi hindi mababago yan dyan sa mga fellowship na ginagawa ninyo. Magkakaroon ng pagbabago yan kapag natanim sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya make a way, every opportunity sa mga fellowship, always integrate the Word of God because it is the one who transforms the heart of the youth. Kaya di ba pag may magtitipon tayo, hindi lang puro tawanan, kantsawan, kwentuhan ng mga nakaraan natin. Pag Kristyano ka, minsan, huwag kang mawawala sa focus. Always ask the Lord for an opportunity and then insert your greatest testimony in life. Naalala ko po, nag-reunion kami ng aking mga kabats po sa engineering. Napaka-iksi ng oras kasi na-late ako dumating eh. Dami nilang pinagkikwentuhan. Pero by the grace of God, alam nila yung kalagayan ng buhay ko eh. Kasi ang ilan doon tumulong sa akin para somehow makatawid. Ginamit ng Diyos para makatawid ako sa mga pinagdadaanan ko during my school days. Nung magkwentuhan na kami, dumating ako, nagkwento na, tapos nagkwento ako. Nung napagkwentuhan na po yung mga bagay na naganap sa akin, alam nyo, for God's glory, lahat sila nakatingin na lang sa akin. Ako naman, sa biyaya ng Diyos, spontaneously, sinishare ko po yung mga pangit na pinagdaanan ko, tapos lagi ko salamat sa buti nga lang nakakilala ko sa Panginoon. Sinasabi ko ganun, ito na yung mga bagay, transition na ginagawa sa akin ng Panginoon. Tapos hanggang hindi namin namamalayan, mag-aalas 12 na pala. Sabi ng yes, sasara na kami. Kaya sabi ko, next time, yung ba yung marami tayong mga opportunity, maximize that opportunity because every moment matters. Sikapin po natin maging mabuti at matapat po tayong katiwala sa mga oras na binibigay po sa atin ng Diyos. Live in the light of eternity. Amen po. Tayo po tayong lahat. Bibitawan at iiwanan po natin yung tema po na to. Ang sarap po mag-aaral ng salita ng Diyos. Kulang po yung isang buwan para himayin natin ang himayin. Lalo na ngayon, nasa stewardship tayo. Alam nyo po, sa kagustuhan ko pong matutunan tong stewardship na to, may nag-invite sa amin about biblical stewardship. Hindi ako nagdalawang isip. Sabi ko, sige po, attend ako 6 weeks via online because I have this kind of desire to understand deepest meaning of being a steward. Kasi nakikita ko, mayroon akong pangitain na mga bagay na gagawin ng Diyos. Kaya lang mayroon siyang mga requirements. Katulad ng mga salita ng Diyos, mayroon siyang pangako, pero mayroon siyang kondisyon. Nangyayari to, kung gagawin mo to. Kaya, importante yung maging mabuti tayong katiwala. Hindi tayo perfect, pero we try the best that we can to be a good steward and faithful steward of everything that God entrusted to us. Kasi kapag natuto tayo pahalagahan, di ba? Sabi ng James,
Kapag natuto tayong pahalagan yung maliit na bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos, mas bibigyan tayo ng Diyos na mas mahabang. Kaya po, yung buhay na binigay sa atin ng Diyos, yung maliit na bagay, yung maliit na oras, minsan po, kaya kinukuha ng Diyos yung time natin, namamatay na kagad tayo, kasi hindi tayo naging mabuting katiwala. Ini-spend natin yung oras natin sa mga bagay-bagay na sumisira sa kalusugan natin. Pero sa kabutihan ng Diyos, pinapadaan muna na tayo sa mga karamdaman para po magising tayo sa katotohanan at makabalik tayo sa Kanya. Kaya bawat oras, every moment matters sa buhay natin. Same with our relationship. Kung puro na lang tayo tampuhan, kung puro na lang tayo awayan, kung puro na lang tayo silipan, kung puro na lang tayo naghahanapan ng mga bagay na pwede natin ibato sa kapwa natin tao o kapwa natin Kristiyano, we are just wasting our time. Kung puro tayo pride, kung puro tayo self-validation, we are just wasting our time. Kung may mga magulang pa tayo, kahit masama ang loob natin sa kanila noong una, this time, let us grab the opportunity na buhay pa sila. Marami tayong nakikitang mga tao, kahit anong gawin nilang pagpipilit na pagtakpan yung mga pagkakamali na nung nabubuhay pang magulang nila, kahit magtatalon sila dyan sa iyak, kahit magdamag sila mag-iyak, wala nang magagawa yon. Parang kaligtasan yun eh. Magkakaroon ka lang ng kaligtasan kapag tinanggap mo si Kristo nung buhay ka pa. Pero pag patay ka na, kahit manalangin ka pa ng 100 days, ibagawin mo ng 1,000 days. Manalangin ka ng manalangin, kahit lumakad ka ng paluhod mula rito hanggang saan man. Magmarathon ka ng nakaluhod. Wala nang effect po yun. Kaya hanggat may panahon po tayo, mag-ayos na tayo lahat. Ang hirap po kasi magpakumbaba, no? Lalo pag ikaw po yung nasa posisyon na tama. Pero if you are going to live in the light of eternity, sige na, Lord. Papasok ka na lang ng prayer room mo, iiyak ka na lang doon, Lord. Marami tayong trabahong gagawin, mga kapatid ko po sa Panginoon. Let us not waste our time in spending para sa sarili lang natin. Every opportunity that God has given unto us, ay gamitin po natin to share His Word, to transform the generations, to have an impact, a great impact sa mundong ginagalawan po natin. Hindi madali po yon, mahirap po yon. Pero kung nagpapatuloy po tayong nagpapasakop at nagpapakorek sa Diyos, magaganap po mga bagay na gusto natin maganap ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya mananalangin po tayo muli ngayon. Iiwanan natin to, pero ang panalangin natin, yung mga karunungan natagpuan natin sa 4 na linggo na to, kung siyang magdala po sa atin, patungo po, para sa pagtawid man natin sa panibagong tema, nagkakaroon ng pag-level up yung ating pong pagiging steward. Kasi for the rest of the year, for stewardship ang pag-uusapan natin. Because my prayer, maging mabuti talaga at matapat tayong katiwala para pagpasok ng bagong taon, mapagkatiwalaan tayo ng Diyos ng maraming bagay dahil alam natin kung paano siya i-handle hanggat hindi siya bumabalik. Because, di ba, madalas sinasabi po natin, ang pinakamagandang preparasyon sa pagbabalik ng Panginoon or ang magandang paghihintay sa Kanyang pagbalik ay ang magtrabaho para sa Kanyang ubasan. Para abutin man tayo, hindi po tayo maaabutan ng tulala. Aabutan niya tayo ng mainit. Hindi natin namala, nasa langit na pala ako. Hindi tayo maiwan. Tayo po'y manalangin. Pwede ba natin itaas natin ang kamay natin sa Panginoon? Panginoon, maraming salamat po sa oras po nito. Napakabuti po ninyo at tunay, Lord, na sa lahat po ng pagkakataon, Panginoon,
Napakaganda po ng mga bagay na ginagawa niyo po sa amin. Truly, that you make all things beautiful in your time. Bagaman mahirap po tahakin yung process na ginagawa niyo po, Panginoon, but we are praying, Lord, na hayaan mo po na ang mga salitang aming pong napapakinggan sa bulwagang ito, yung mga salitang aming nababasa sa aming pong pakikipagniig sa inyo, ang isang patuloy na maggabay sa amin upang mapagbantayan po namin or mabantayan po namin ang bawat oras, segundo na pinagkakalob niyo po sa amin na magawa po namin ito, na mayroon pong bilang para po sa kaluwalhatian po ninyo. Lord, ano man po yung mga bagay po na bit po namin, na hindi po namin kailangan, Lord, help us, Lord, na mabitawan na po namin ito. At hayaan ka namin, Panginoon, kumilos sa aming mga buhay. At makalakad kami, Lord, ng wala na pong mga baggages, Lord. But instead, Lord, focus kami, fix our eyes to you, O Lord Jesus, sapagkat ikaw po ang perfecter and finisher of our faith. Lord, patawarin niyo po kami sa mga bagay po na naisip namin, nasasabi namin, nagagawa namin, Panginoon, out of our pride, out of our self-validation and self-like, Lord. Pagiging self-centered po namin, Panginoon, patawarin niyo po kami at hayaan mo, Lord, durugin mo po ang puso namin nang sa gayon, Panginoon, ang iyong kalooban ang siyang maganap sa amin. At ang bawat oras, Lord, na ipapahintulot nyo sa amin ay ma-maximize po namin for your greater glory alone, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Iiwanan po namin ang temang ito, Lord, for this month. Nananampalataya kami, Panginoon, na ikaw po ang magpapalago sa bawat salita na natanim sa puso ng bawat isa sa amin. At magdudulot ito sa amin, Panginoon, ng kagalakan at magiging mabuti at magiging matapat kaming katiwala, Lord, sa oras na pinagkalob niyo po sa amin. Lord, sa iyo namin lahat ito tinitiwala, itinataas po namin sa inyo ang aming makamakamay bilang pagpapakita ng aming pagsuko na ikaw lamang po ang nakakalam ng lahat ng bagay. Ikaw po ang patuloy, Lord, na mag-take full control ng lahat ng aming pong gagawin at sasabihin at iisipin. Nang sa gayon, Panginoon, maganap ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama. Patuloy ka po namin na luluwalhatiin, patuloy ka po namin dadakilain, at sa iyo namin maingat po na ibabalik po ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.